Hello, magandang araw, si Marlon. Pag-usapan natin itong salitang ito na lagi at sabihin natin talamak ng naririnig sa social media. Ito yung tinatawag na compounding. Actually, may sinabi si Albert Einstein regarding dito sa salitang ito. This is the eighth wonder of the world. Bakit na kaya nasabi yung ganitong salita? Ano kaya yung sikreto dito sa compounding? Now, ang alam natin sa compounding is may positive siya. Positive effect na pag ganitong ginawa mo, ito yung magiging resulta. Pero may rin yan reverse. May kabaliktaran din yan Double-edged to Ibig sabihin, pag tama yung ginawa mo sa compounding, tama rin yung magiging resulta mo. Pag mali, may negative effect din siya. Okay? So, story time tayo. May kaibigan ako na yung mga magulang niya or yung tatay niya, sabihin na natin yung tatay niya, is talagang mabisyo and umiinom siya ng alak. Maliit pa lang sila, umiinom na siya ng alak. And yun. So, kahit na nagtrabaho na siya sa ibang bansa, ito na yung ginagawa niya. Pagbalik niya rin sa Pilipinas, yung pa rin hanggang sa nag-retire siya. Ang bisyo niya is masasabi natin na na talagang naging malala na siya kasi parang naging alcoholic na talaga siya. Noong una, siyempre sabihin niya, nung bata pa siya, na nababanggit niya palagi is wala naman yan. Kumbaga, hindi naman tatamaan yan. Now, ito na nangyari. Lagi siyang inom ng inom. Hanggang sa dumating yung pagkakataon na nagkasakit na siya. Nung nagkasakit na siya, marami sila magkakapatid Nung nasa ospital na siya, since siya yung panganay, siya yung nagtatrabaho. Dumating sa punto na nag-resign siya sa trabaho niya. Nung nag-resign sa trabaho niya, may back pay siyang natanggap. Napakalaki ng back pay na na-receive niya. Almost 100,000 din yata. Kung di ako nagkakamali. Pero since na yung tatay niya is na-confine sa ospital, tapos halos naubos na rin yung savings, yung 100,000 ay nang pinambayad sa ospital. Hanggang sa dumating yung punto na nagkaroon pa sila ng utang sa ospital. And yung pinambayad is yung cellphone niya, yung natitira na lang sa kanya na gamit niya rin sa hanap buhay. Ganun yung nangyari. Now, bakit ko sinasabi yung istorya na to? Kasi may kinalaman to sa pag-uusapan natin. Ang compounding is double-edged yan. Hindi yan directly na tatama sa'yo. Hindi yan. Kumbaga matagal ang proseso niyan. It takes years. Usually mga 5 to 10 years para magkaroon ng resulta. And ang konsepto ng compounding is nanggagaling yan sa equity, sa percentage. Kasi yung percentage na yon, for example, ito yung compounding Ang compounding kasi, halimbawa, dito sa finance, maglagay ka ng sabihin na natin is 10,000. 10,000 siya. Yung 10,000 na yon, pag ini-invest mo yon, depende kasi yun sa investment Depende yun kung saan mo siya nilagay. Kung sa bangko, napakababa nun, may 0.00 pa yun Hindi siya ganun kataas. Pero may mga high yield
savings account na nag-cater ng 4%, 3 to 4%. Meron naman, pag pinasok mo sa stocks or sa index fund, nag-range siya ng 8 to 7% annually yung increase. So, ibig sabihin, yung compounding is ganun yung systematically or technically ganun yung laki niya na may pumapatong na interest doon sa ginagawa. Ganun din yung buhay natin. Ganun din yung nangyari sa father ng kaibigan ko na sa sobrang araw-araw niyang ginawa yung pag-iinom or vices niya, ang naapektuhan nun siya, pati yung mga anak niya, pati yung pamilya niya. Ganun katindi ang compounding. Meron siyang snowball effect sa tao. So, bakit ko sinasabi na ganun kalala siya? Kasi lahat ng bagay is may compounding. Halimbawa, naglaan ka ng investment mo. Depende yung kasi sa annual returns eh. Depende yun sa kinikita nun annually. Hindi naman siya monthly ang bigay. Annually usually ang bigay niyan. Meron din quarterly, meron din annually. So, kung maganda yung return at maganda yung kitaan, maganda yung nangyari dun sa stocks or sa investments mo, mag-increase yun. Ganun siya. Same din dun sa mga property na pinapaupahan mo. Kasi may mga return din yan eh. Bukod doon sa zoning value ng pinapaupahan mo, nagdo-double up din yan. Bukod pa dun sa pinaparentahan mo, may kita ka rin doon. So, yun ang compounding. Merong lahat ng bagay niyan compounding. Same din sa ginagawa mo. Kailangan maintindihan natin na lahat ng ginagawa natin is may balik sa atin yun. Lahat yun. Gumawa ka ng sa tingin mo is positive sa buhay mo, positive din yung magiging resulta nun. Kung negative yung ginawa mo sa buhay mo, magiging negative din yung resulta ng mangyayari sa'yo. Sabi nga ni Kuya, walang mabuting gawa na nagbubunga ng masama. So, lahat ng mabuti ng ginagawa mo, most probably, mabuti yun. Mabuting kalalabasan nun. May mga tao na magiging negative yung approach. Pero at the end of the day, kukunti lang naman yung percentage na hindi ma-appreciate yung ginagawa mo eh. Pero at the end of the day, basta tama at mabuting ginagawa mo, the best yun. Ganon din sa investment. Ganon din sa mga ginagawa mo sa buhay. Halimbawa, sa lifestyle mo. Kung halimbawa, masyado mong inabuso yung katawan mo. Diba? Lahat ng bisyo kinarga mo sa katawan mo. Sisingilin at sisingilin ka yan. Hindi man ngayon, pero tatamaan ka yan. Hindi natin maatrasan yun. May nabasa nga ako, pinakabatang na casualty ng pagbe-vape. Kasi nung nasubukan niya mag-vape, 1 taon, talagang higop siya ng higop. Alam mo ba na ang vape, base sa research, is iba kasi ang reaction ng vape sa katawan. So, anong reaction ng vape sa katawan? Nagkakarga siya ng tubig sa baga. Tubig yung nilalagay sa baga, mahirap siyang tanggalin. Yung sigarilyo kasi mangingitim yung baga mo eh. Pero may mga part na magiging cancerous doon. At di lang natin alam kung saan banda. Kasi meron ngang lahat. May part na pwedeng maging cancerous yun. So, mamili ka ng compounding na gagawin mo.
gagawin natin. Kung halimbawa, pagdating sa investment, kung yung pera natin is nakukuha natin yung pera natin is nai-invest natin na maayos, napapaikot natin na maayos, nagagamit natin na maayos. At the end of the day, 5 to 10 years or 20, 25 years, babalik yun sa atin. Makikita natin yung bunga nun. Pero, halimbawa, may natanggap tayo na pera tapos hindi natin ginamit ng maayos, bandang uli, babalik at babalik sa atin yun. Pahihirapan at pahihirapan tayo. Lahat. So, isipin natin yung compounding kung paano natin siya gagamitin. Gagamitin ba natin siya ng mali or gagamitin ba siya natin ng tama? So, ayun lang. Paalam. Bye-bye.